At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. O, anong tanong tayo dyan? Pambihira, nasa crisis ba tayo o wala? Sagot, ante. Gusto ko diretsuhan lang ha, hindi yung napakaraming pasakali eh. Nasa crisis ba tayo o wala? Kasi base sa abo mong bangag, nasa crisis tayo eh. Base sa tagapagsalita niya, wala daw ho tayo sa crisis. Ano ba talaga yan ang problema? Ha? Kung ano-ano kasi pinagagawa nyo dyan sa Malacanang, magparehab kasi kayo, mga walang niya kayo. Ang dami nag-comment dun sa huling video natin. Ililibre na daw kayo ng rehab, ayaw nyo pa. Hindi kasi ho yung mga merong anger issue, mga matatakaw sa pera, mga drogista, mga bangag, pinaparehab ho yung mga yan. Ngayon kung ano mang klase si Auntie Claire, hindi ho natin alam. At tanongin ho natin, ano ba ang kinaaadikan nitong si Auntie ngayong mga panahon na to? Mga magagandang terno? Mga makeup? Anak ng Petrong Garapata. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Yan na nga ho ang problema natin. Sinabul ho nitong si Loren Legarda, itong si Auntie Claire, kasi pabago-bago ang kanilang mga sinasabi, kaugnay sa problemang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Ang tanong, ang binibida ni Bangag, sapat ang supply. Ang tanong ng mga senador, ba't tumataas ang presyo? Wala tayong krisis, sabi ni Marcos Jr. Wala tayong nasa krisis na tayo, sabi ni Marcos Jr. Biglang sesegue itong si Auntie Claire. Wala pa tayo sa krisis. Ano ba talaga yung messaging nyo dyan sa Malacanang? Ayusin nyo. Dahil ang ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, gusto mo ipakita ko sa iyo, Ante, na marami nang hindi natutuwa sa mga pinagagawa nyo. O teka lang, papakita ko sa iyo. Kalma ka lang dyan. O heto, Ante, pakita ko sa iyo. O, para maimas-masang ka naman, o. O sakto, diyan ka pa nakatingin. Tingnan mo to, Auntie Claire, ha? Ito isa to sa mga dahilan, kaya kailangan ng mag-ingat ng amo mo. Baka bukas makalawa, magkaroon ng malaking problema. Dahil ang sambayan ng Pilipino, ngayong mga panahon na to, napupuno na sa mga kabalbalan nyo dyan sa Malacanang. Matakin nyo naman ng mga kababayan, saan ba naman ho kayo nakakita? Ha? Na yung mga mamamayan natin, naglalakad na ngayong mga panahon na to. Oh, ayan. Wala strike eh. Wala nang gustong mamasada. Bakit? Anong dahilan? Kasalanan ba nila? Bakit ayaw nila mga mamasada? Bakit ayaw nila magsakay? Hindi ho nila kasalanan. Ang mga Pilipino masisipag ho yan. Hindi ho kagaya ng mga batugan sa Malacanang. Wala nang ginawa kung di suminghot at magpulburon. Okay, masisipag ho mga Pilipino. Mantakin nyo. Kahit na mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, lumalaban pa rin ng parehas. Hindi nagnanakaw ng mali-maleta at naka-envelope na pera. Parehas lumaban ng mga Pilipino, tayo naniniwala dyan. Pero pagka napuno na ang salupika nga, Auntie Claire, magparehab ka na din. Oh. Baka adik ka na sa mga ternong damit ha, kasi mayat maya bago. Sa 10 press con, na pinanood ko sa'yo, anak ng tokwa, di pa kita nakitang naging parehas ang damit. Buti pa naman tayo, itong damit natin na to, magsasampung araw na. Di pa natin linalabhan mapahanggang sa ngayon. Bakit? Kasi okay naman eh. Di naman tayo nangangamoy eh. Oh, itong si Auntie Claire, sa 10 press ko na nakita ko, lahat, wala akong nakitang ternong parehas. Yan huwata kinaaadikan ng ali na ngayong mga panahon na to. Oh, grabe. Ayan na ho mga kababayan. Diretso na kayo sa Malacanang. Manghingi tayo ng ayuda doon. Kala mo ano no, Ante? Oh, diretso na Malacanang yan. Punta na Menjola. Oh, doon tayo manghingi ng ayuda. Kawawa mga kababayan natin. Ito yung mga hindi pinapalabas ng mainstream media. Kaya kung di pa kayo nakasubscribe sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo. Naku, dahil ngayong mga panahon na to, sa susunod na 2 linggo, marami hong mangyayari sa Pilipinas. Yan ang ating na nununostra. Diba? Mga ordinaryong Pilipino, kung hindi sila napuno doon sa pagnanakaw ng flood control, trilyong pisong ninakaw sa kaban ng sambayanan, dito sa isa na to, sabi ng Diyos ng tadhana, ang hahaba naman ng pasensya ng mga Pilipino. Anak ng towa, ninakawan na sila ng trilyon, bilyon, linagay na sa malet at envelope, ayaw pa nilang magsalita. O ito, ipapakita ng Diyos ng tadhana kung gaano ka-inutil itong administrasyon na to, di ba? Kaya naman tayo ho magsama-sama para tapusin na itong pagnanakaw na to ng administrasyon ni Bangag. Oh, ayun oh, kawawa mga Pilipino. O, tanungin kita ngayon. Gusto ko final answer muna, Ante ha. Oh, tanungin kita, nasa crisis ba tayo o wala?
Sagot! Naglalakad na ating mga kababayan, wala nang masakyan. Kasi yung mga driver, mga chopper ng jeep, mga bus, mga bus company, mga jeepney operator, ayaw na nila. Bakit? Anak ng tokwa, take home mo 50 pesos. Maghapon ho sila nagtatrabaho, ang take home nila 70 pesos. Bakit? Linalamon lahat ng diesel ang kanilang kita. Pero wala tayo sa krisis, base kay Auntie Claire. Palakpakan ho natin. Woo! Ibang klase talaga, oo. Sige nga, ante, oh. Ano? O sige nga, ante, nasa krisis ba tayo o wala? Nalupak ka, ha? Meron pa isa. Dito naman tayo kay Toby Tiangco. Naku, ang dami mo nakakalaban, ante. Panoorin natin to, ante, ha? Panoorin mo to. Para sa iyo to. Yun. Nagulat nga ako sa statement ni Yusek Claire Castro yesterday na sinasabi niyang wala pang crisis, pero si Presidente Marcos naman ay nagsabi na magpo-form ng crisis committee. So mukhang kung ano-ano ibang inaatupag ni Yusek Claire na hindi niya na-realize na may crisis na. Ano pa bang iniintay niya? Iniintay pa ba niyang magutom yung ating mga kababayan bago niya sabihin na may crisis? Hindi, hinihintay niya muna na maubusan siya ng terno. Diba terno tawag dyan? Terno yan, di ba? Barot saya ba tawag dyan? Bahala na. Yung merong bilog dito. Diba? Hinihintay niya maubusan siya yan bago magka-crisis. Pero hanggang kompleto, iba-iba ang sinusuot niya kada press con at kompleto ang foundation at blast on niya. Wala tayong krisis. Anak ng Petro ng Karapata, ante. Sabi ko sa'yo, gusto ko lang iyakan. Content lang. Bakbakan lang, walang iyakan, di ba? Problema. Pero okay lang yan kasi kada buka ng bunganga niya, tsaching, pera yan sa Malacanang. Di ba, ante? Yan problema sa'yo eh. Pinagtatawa. Ito pa isa baka akala ng mga kababayan natin dito. Ito, matindi ito mga kababayan. Gas and run. Pagka mayroong mga ganyang klaseng mga ganyang klaseng balita, ibang usapan na ho yan. Teka lang liitan kita ate. Ayan Ang dyan, caption, gas and run. Kung merong hit and run, meron nung gas and run. Yan ang uso ngayon. Magpapakarga ka tapos tatakbo ka. Bakit? Pero wala tayong krisis. Palakpakan. Sabi ko sa'yo, ngayong araw na to, bibigyan kita ng special na hindi mo makakalimutan. Walang nga ka. Ito ante, panoorin mo to. Imbes na bayaran ang pinakargang gasolina, tumakas ang isang motorista sa isang gasolinahan sa Karkar, Cebu. Yun nga lang, Karkar, Cebu. nag-viral ang video ng kanyang Ang problema, wala tayong original. Nagkakaroon na tayo ng insidente na gas and run. Hindi na hit and run. Wala nang banggaan. Wala nang nasasagi kasi wala nang mansasagi kasi wala nang gas. Tayo mga kababayan, ayaw natin mangyari to. Ito bibigyan ko na ho kayo ng ang aking personal take. Kahit na matapos na ang termino ni Marcos Jr., 2028, mangyari na ang mangyari. Pero wag lang hong umabot na magutom ang Pilipino. Pero kung yan ang gusto mangyari ng Diyos ng tadhana at sabihin na matitigas ang ulo nyo, ayaw nyo pa talaga. Ninakawan na kayo ng trilyon, ayaw nyo pa talaga. Bahala kayo. Kasi kung di kayo ninakawan ng trilyon, nasa maganda ang sitwasyon nyo ngayon. Patapos na ang Manila Subway o yung trend papuntang norte, okay na. Kahit papaano, yung transportasyon napakalaking bagay na. Hindi na kayo lalakad sa daan matitigas ang ulo nyo. Ninakawan na kayo ng trilyon. Na-delay ang mga project. Ayaw nyo pa magsalita. Sige. Dito sa isa na to, tingnan natin. Pilipinas. Sambayan ng Pilipino. Diretso sa Malacanang. Mangingi tayo ng ayuda doon. Di ba namimigay sila ng subsidiya? Baka doon mabigyan tayo. Hingi tayo ng subsidiya doon. Sayang yan. Aba naman. Hindi ba sa Malacanang? Saan? Sa mga covered court? Paano? Kailangan natin makita si President Marcos Jr. na inaabot niya yung 5,000 sa ating mga jeepney driver. Mga jeepney driver, diretso Menjola na! Hingi tayo ng ayuda!
hindi magprotesta, mag-aayuda ha. Kalmahan nyo lang. Hindi yun ang ating panawagan dito. Naaawa tayo sa ating mga kababayang, tsuper, operator, mga TMBS driver, mga delivery, mga grab driver, di ba? Punta ng Malacanang, punta ng Menjola, hingi tayo ng ayuda. Oh, ganun lang naman yun. Walang protesta, ayuda lang. O baka kung gusto nyo ng haluan, bahala kayo dyan. Pero ako, panawagan ko dito, hingan ng ayuda, hingan ng subsidiya yung ating mga kababayang jeepney driver, mga TNBS driver, di ba? Baka antikler ha, baka akala mo, walang paghihikayat na kung ano pa dito. Ayuda ang atin dito. Subsidiya ang atin dito. Rekta ho tayo kay antikler. Habang segue nun ha, balagbag na to. Game na to. Totoong game na to. Game na. Bibigyan natin ng special si antikler dito sa Luzon. Yan. Okay. Unang tanong po mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Nasa crisis ba tayo? Pero ante ha. Kapal mo ha. Good afternoon, Undersecretary. May we know kung meron na po bang computation kung magkano po yung mababawas or if Yung palang ano to, yung cutie pie ng ABS-CBN, yung maliit na reporter. Pero magaling yan. Antay Duterte nga lang. typically po masususpend yung excise tax sa oil. And may we also know bakit po niretain yung 15 days after publication effectivity ng batas when we are finding it quite urgent for pump prices na bumaba po agad yung presyo. Unang-una, ang sabi mo sa tanong mo ay kung, ano yung unang tanong? Magkano po? Sa ngayon, nakausap po natin si Secretary Sharon Garin at ito ay under review. Sa ngayon, dahil paiba-iba nga po ang presyo ng produkto ng petrolyo. So, under review po siya. Ngayon, kung bakit nandun pa rin po na it will take effect after 15 days upon after its publication. Ito naman po ay naayon sa batas. Ayon sa Article 2 ng Civil Code, ito po ang karaniwang araw na tinatawag nating grace period bago ma-implement o mag-take effect ang isang batas. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process, para lahat ng stakeholders, lahat ng mga kababayan natin, lahat ng taong involved ay malaman dahil alam naman natin kapag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. So para sila ay makapagbasa, maintindihan, makapag-assess at makapag-prepare. At doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. At ito pong 15-day grace period, ang maaari lamang pong magpabago nito ay ang Kongreso. So wala po sa kamayan ng ating Pangulo. Okay, ma'am, follow-up question lang po. Kung hindi po kayang madaliin yung i-implement ng oil excise tax cuts, how feasible is it for the government to instead subsidize portions of the fuel, similar to what other countries have been doing to stave off steep spikes in pump prices? Nagkaroon na po tayo ng fuel subsidy. Ma'am, I mean, yung buong, similar po sa ginagawa ng Taiwan, for example, subsidized po ng gobyerno yung pagtaas. So therefore, nakukover po, hindi po ganun kataas yung nagiging spike doon sa pump prices. Meaning, hindi lang po siya sa piling sector for PUV drivers, but for everybody across the board. Yun ang tinutukoy natin dito. Kaso, madam, ninakaw na yung pera. Ninakaw na yung trilyong piso na dapat sana pwede natin paggamiting pangsalo, hindi na dadaan sa kamay ni Marcos Jr. Kahit sino, lahat ng bibili doon, lahat ng lalabas na gasolina doon sa pangtutok nila na ganon, lahat yun subsidized ng pamahalaan. Pero hindi na mangyayari yun. Dahil nga, ilinagay na sa maleta at envelope, pinamigay sa mga congressman at doon sa mga magnanakaw sa Malacanang. Talagang po yan. Next question po ay Puro aral, anak ng tokwa. Wala na tayong natutunan. Aral ng aral. Pambihirang yan. Yeah, yung tipong puro forma, wala naman nangyayari. Puro yabang. Forma. Diba? Aral. Di na tayo natapos mag-aral. Reyes Billionario.
Good afternoon po, Yusek. Ex-NEDA Chief Winnie Monson thinks PBBM's excise tax suspension helps the rich more than it helps the poor. So instead of declaring a national energy emergency, she said we should tax the rich instead. Ano po ang posisyon Yan, ng tax the Malacanang rich. dito? Sabi nga Tax the rich! Tax the rich! Tax the rich! Tax the rich! po ng Pangulo, nothing is off the table. So lahat po ng suwestyon ay kinukonsidera. At Kailan natin didesisyonan? Ang tanong. Dapat decisive ang Pangulo, may political will ngayong mga panahon na to. Kagaya ni Digong. Oh, may COVID, ganito gagawin natin. 1, 2, 3, 4. Meron na siyang 5 points na step by step yan ang gagawin natin ngayong mayroong pandemic. Oh, nagkaroon ng Marawi, nasa trip siya. Uwi ng Pilipinas. 1, 2, 3, 4, 5. Alam niya, meron ng points kagad. Alam na niya gagawin niya. Dito ano? Puro aral. Anak ng toko, aral. Pag nagsasalita, parang grade 1, paulit-ulit na sinasabi. Pambihira. Buti pa yung toddler, pagka kinuwentuhan ka, detalyado, alam mo, naiintindihan mo kung ano sinasabi. Si Marcos Jr., patalon-talon, dito siya sa touch na to. Babalik siya, lilipat siya, pupunta siya doon. Aral ng aral. dahil po dyan, at nabalitaan nga po natin ang magandang suwestyon ni dating Secretary Winnie Monsod, inalam po din natin ang opinyon ng ating DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Ang kanya pong opinyon at ang aking sasabihin, ang ganito pong klase na pagpapataw ng wealth tax ay talaga pong isang pangarap ng mga ekonomista. And these are his words, and I quote, "Imposing a wealth tax on the super wealthy is an economist's dream because wealth tends to compound. A wealth tax slows wealth concentration over generations. Such concentration translates into political and economic power, leading to market failures, slowing economic growth, and further weakening inclusivity. Implementing or administering a wealth tax is never easy. Most countries that have tried it, such as Germany, France, and Sweden, abandoned it because of its administrative complexity and the low revenue Hindi totoo yan. Ang mangyayari dyan, unfair nga naman, anak ng toko, yung sardinas, merong bat, merong ganito. Hindi, doon na lang tayo sa tax, di ba? Doon na lang sa tax. Yung mga luxury goods at saka yung sardinas, na paborito natin, di ba? Sibuyas tsaka ano lang yan, sibuyas tsaka toyo, kalamansi katapat niya sa atin, solve na tayo dyan, di ba? Sardinas, plus luxury item, yung bag nitong si Auntie Claire. Napunta na naman kay Auntie Claire. Hindi, bag ng mga mayayaman, parehas lang na may bat. Diba, unfair naman yun. Dapat talaga, ang binabatan lang, yung mga luxury goods. Ngayon, pagdating dito sa tax, dapat malaki talaga ang tax ng mga mayayaman. Diba, imbis na taksan natin yung mga extra rich, hindi yung mga hindi yung mga mayaman, yung mga extra, super duper. Yung top 10 na billionaire sa Pilipinas, yun. Kasi, una sa lahat, yung pera nila na yan galing naman sa mga consumer, sa mga tao. Kaya kung pagka mayroong ganitong krisis, mayroong mekanismo ang pamahalaan na para sa mga top 10 billionaire, yung mga extra rich. Kaso mga kaibigan nila yun. Hindi naman siguro kalabisan kung kukurot tayo ng konti sa mga kayamanan nyo na. Hindi kalabisan. Di ba? Kasi kung gusto nila na meron pang bansa na paglagakan o komersyuhan, businessan, kailangan natin kumuro dyan. Kasi pagka bumagsak to, wala na, magkakahendot-hendot tayo dito. Di ba? Malaki problema natin. Alam nyo kung tinutukoy natin dito sa PH Update. Yun lang ang ipaliwanag mo sa mga na yan, sa mga extra rich. Kahit hindi mo hingan ng pera yan. Paano pagka nagkaroon tayo ng ganito? Nasaan ang pera nyo? Ano mangyayari sa mga ari-ari? Baka pasukin kayo ng mga kababayan natin. Mahirap na. Ang pera na yan, para sa mga Pilipino. Hindi naman namin kukuwin sa gobyerno. Ibabalik lang natin. Kumbaga pampalubag sa mga kababayan nating nahihirapan. Kasi pagka yan, mahirap na kung ano pa nangyari dyan. Baka walang security. Pati baka yung mga security dyan sa mga subdivision na yan,
sumama doon sa mga mahirap kasi hindi natin alam kung anong dinadala ng bukas. Ang dali lang ho nun. Para sa isang pangulo, tawag mo lahat, anak ng tawa. Top 10, extra rich. Hindi yung mga rich, yun lang yun. Barya lang ang pera ng mga, yung billion nila, yun nasa dolyar, hindi sa piso. Yung mga nasa dolyar ang pera nila. Di ba? Yun ang taksan natin. Di ba, ante? Pero yung pag-aaralan namin, bahala kayo dyan. Generated. Moreover, a wealth tax may encourage capital flight, especially when imposed during an economic crisis. End of quote. Yung sabi rin po ni ex-Chief Monsod, there's no economizing dun po sa mga solusyon ng gobyerno kasi may ayuda nga raw po pero itataas din naman yung presyo. Ano po ang sagot niyo rito? Itataas po ang presyo ng Gasolina. Meron daw pong mga ayuda na Abnormal binibigay ka ba? pero tataas din naman yung presyo ng mga bilihin o ng oil po. Sa ngayon po, ang hindi lang po makontrol ay ang presyo ng fuel, ng produktong petrolyo dahil hindi po natin Ayan na naman. Ayoko na. hawak ito. Pero sa ngayon po, ang pamahalaan sa utos ng Pangulo Marcos Jr. at sa pangunguna ni DTI Secretary Chris Roque at pati na po ang DA sa pangunguna po ng Secretary Kiko Tio Laurel Jr. ay nakikipag-usap po sa mga manufacturing companies at sa mga other stakeholders na huwag mataas o huwag pataasin muna ang mga presyo ng bilihin. So sa ngayon po ay masasabi natin na ito ang pinakamabilis na aksyon na maaaring gawin ng gobyerno para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Eventually tataas. Ang sinasabi dito, ano yung long-term approach natin dito sa problema na to? Yung pakikipag-usap, laway-lahaway lang yan eh. Kakausapin na Century Tuna ang ipapakita yung supply nila. Ano pakailan namin yan? Bibili naman namin yan eh. Eventually, tataas yan. Bakit? Anong dahilan? Bakit tataas? Dahil sa ayaw at sa gusto nila, yung kanilang mga production cost, hindi na magtatali, hindi na ika nga magiging parehas doon sa presyuhan ng kanilang mga produkto. Anti-clear, yung palang tuna, galing Jensan, itatawid na ng Roro o kung ano mang bangkayan o barko o gagamit ng gasolina o mula sa mga nanghuhuli dyan sa Jensan, dadali sa Maynila, ipaprocess yan. Yung mga makina, anong gagamitin dyan? Kuryente. O yun na lang, yung delivery truck nila, anong gagamit dyan? Crudo. O, anong presyo ng crudo? Napakataas. Tag 120 na daw, base sa mga nakikita nating post. O, yung transport pa lang tumaas na presyo. O, ngayon, pagdating sa pabrika, yung pamasahe nung let's say operator na lang na makina kasi automated na yan, lalagay nila yung tuna paglabas niya nakadelata. Diba? High-tech no? O ngayon, yung makina, anong ginagamit noon? O nagkaroon ng brownout. O hindi natin malaman kung anong mangyayari. Nagkaroon ng brownout. Anong gagana? Off-grid sila, may generator. Anong ibubuhos dun sa generator? Diesel na naman. Ibig sabihin ba yung lahat ng expenses nila na yon na hindi naman dati nilang ginagasta, yung kawawang dilata ng tuna, ibebenta pa rin nila doon sa presyo na kung saan hindi naakma doon sa gastusin nila. Anti-clear naman. Sa ayaw sa gusto nyo, pagka puro pinag-aaralan na sagot nyo sa amin, ang mangyayari dyan, tataas lahat ng presyo. Alam niya kahit di uno. Kumbaga kumbaga naiintindihan niya ng mga kasama natin dito sa PH Update. Kumbaga pino-point out ko lang kay Auntie Claire para hindi niya naman maisip na pakakala niya yung mga viewer ni PH Update di nag-iisip, kailangan pang ipaliwanag ni PH para maintindihan. Hindi, naiintindihan nila yan. Hindi sila makapagsalita, nasa comment section lang. Kaya ako na nagsasalita para sa kanila. Di ba? At sa pamamagitan po nito, alam po natin at alam po ng gobyerno na kahit sa ganitong temporary na mga ayuda natin sa mga kababayan natin, alam natin na malaki ang epekto nito sa kanilang buhay.
Sorry po, Yusek, last na po. DOE just said that the government doesn't have the capacity to take over oil retailers, and the president told us yesterday that it is indeed hard to control oil prices. So is the government saying that the admin can only do so much in this crisis? Ang gobyerno po, lahat ng pwedeng gawin within the bounds of law ay gagawin po. Hindi naman po Ba't di tayo magbendalo? Yung pagkuha ng ang tawag dito, yung restitution, nagbebendalo tayo. Dito sa isa na to, para naman sa sabay ng Pilipinas, bendalo tayo. Sa base lang, ante, bendalo please. Wala naman siguro, di naman siguro sa kalabisan, dyan sa Makeup Ngot Foundation na yan, kung magbendalo tayo para sa sambayan ng Pilipino. Sa restitution, nagbebendalo tayo dito sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bendalo tayo ng konti, di ba kaya? Bakit? Sino matatamaan? Nga pala, kaibigan pala nila, yung mga negosyante dyan sa oil industry. Kaya hindi tayo pwede magbendalo. Saan tayo magbebendalo? Pagka-issue ng impeachment, issue dito kay BP Sara, mga Duterte, pag-kidnap kay Tatay Digong, doon tayo magbebendalo. Pero pagdating sa usaping business, sa mga kaibigan nila, mga super-duper, mega rich, hindi tayo pwede magbendalo. po tayo maaaring kumilos tapos lalabag naman po tayo sa ating batas. Bendalo! Bendalo! So kung ano po ang maaari lamang gawin ng gobyerno para sa maibsan ang dulot nitong krisis sa Middle East, gagawin po lahat ng gobyerno. Next question po from Harry Balbuena, IBC 13. Hi, good afternoon, Yusek. Ma'am, good afternoon. We are already implementing the 4-day work week in government offices along with other conservation measures. But what additional or stricter conservation practices will we adopt under the EO 110? Do we consider expanding the 4-day work week? Hindi pa po na pag-uusapan kung magkakaroon expanding ng 4-day work week. At ito naman po ay pag-aaralan dahil meron naman po tayo ngayon Executive Order 110 at lahat po ng yan maaari pa makatipid tayo ay pag-aaralan po at i-implement kapag meron na pong desisyon. Follow-up lang po, since now we already have the energy emergency, yung pong mga magagawa sa gobyerno ay naghihigpit na ng sinturon. So ano pa po kaya yung ihigpit pa? Kung kaya pang maghigpit, hindi natin masasabi sa ngayon kung ano. Wala na, mapuputol na tong yung bewang ko, kakaigpit ko ng sinturon, madam. Paano pagka sinabi ng mga kababayan natin ngayong mga panahon na to, ingat-ingat din Anti-Claire sa Wag sagot na sagot, baka makuryente ka na naman, mahirap na. Ano pa, pero sa ngayon po, yung nakikita ng Pangulo na dapat gawin, lalo-lalo na ng mga taong gobyerno or public servants natin, yan po ay pinapa-implement under the executive department po. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Pass. Good afternoon po, Yusek. Oil companies told the Senate today that their supply may last until April or May, and Senator Win Gatchalian warned that you cannot run a country with uncertainty of fuel supply. Given this, can Malacanang honestly say that the government has full control of the situation and assure Filipinos that the country will continue to run without disruption? Nakikita po natin kung ano po ang ginagawa ng gobyerno. Mas maaari na po ang ibang mga bansa ay talaga nahihirapan po sa nangyayari sa sitwasyon. Pero sa ngayon po, nakikita niyo po kung paano kumilos ang gobyerno, kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno, at kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. At sa ngayon po, sabi nga na po natin, ay ito ay whole of government approach. Nagtutulungan po ang bawat ahensya at sa matter of fact nga po, binanggit po ni Secretary Sharon Garin, pati po ang DFA ay nakikipagtulungan na po para makahanap ng alternative countries for the supply. Nandyan po China. ang Canada, USA, China. South America Layo. countries, including Russia. Yan po ay ayon kay China, nasaan China? Ba't di mo sinabi yung China? Bakit? Magagalit sa'yo si Tariela. Magagalit si Tariela. Love team sila eh. Secretary Sharon Garin.
Follow-up lang po, in a Bloomberg interview, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na given yung crisis na nararanasan natin, it's not impossible na baka mabuhay din po yung discussion on joint oil and gas exploration with China. Yeah, China. Yung Beijing po, naglabas sila ng statement saying they are open to pursuing joint development as long as the Philippines will show sincerity. So in this kind of negotiations, ano po ang pwede ba natin itong magawa despite the tensions in the West Philippine Sea, and how do we ensure that Aray the mo. Constitution will be followed po? Una-una po, hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Iyan. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Oh. Pilipinas ay laging sincere. Paanong sincere? Merong pag-uusap tapos magdadagdag ng EDCA site. Paanong sincere? May sigalot dyan sa Taiwan at saka China, biglang magde-deploy ng armas, mga missile launcher ang Amerika sa Pilipinas. Gano'n ang sincero? Sincero yun? Hindi pwede pag nag-usap tayo, muna status ko, walang EDCA site na madadagdag dahil kalaban nila yan kasi nag-uusap tayo, kabastusan yan. Wala munang deployment ng kung ano-ano para tayong naghahanda, para tayong kung ano pinag-iisipan natin, nag-uusap tayo. Hindi pwede gano'n. Kasi yung normal mag-isip, ganun yun eh. Kung nag-uusap kayo, dapat status ko. Wala muna kung ano yung nandyan na, wala nang daragdag. Wala na munang babawasan. Eh kaso uusap tayo. O bagong EDCA site, pasok! Missile launcher! Pasok lahat, Amerika! Troops! Sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa Huwag kami dito sa PH Update ante. pamumuno po Huwag kami ni dito. Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang Backdoor. Meron siya backdoor kagaya kay hindi. Iba palang backdoor sa kanya. Iba pala yung backdoor sa kanya. Ang backdoor pala yung kay Pinoy, backdoor negotiation, si Trililing. Yung kay Marcos Jr., iba yung binabackdoor sa kanya. Hindi, mahilig sa backdoor yan. aring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang sabi nga po ni Secretary Tess Lazaro, sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po ang Pilipinas. Next question po, Clay Padilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, since the EO allows the government to exercise emergency powers under existing laws, including the oil regulation law, is there a room within these powers to temper fuel prices if necessary? Alam po natin na may oil deregulation law. Sa ngayon po talaga, kapag po may oil deregulation law, hindi naman po agad makakapasok at makakapag-interfere ang state. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. So, sa ngayon po, ang maaari lamang pong gumawa para let's say masuspend ang oil deregulation law, yung provisions doon, tanging Kongreso lamang po ang maaaring magsagawa nito. Sorry po, follow up. Yusek, I understand, inatasan din po nung uplift committee, yung DOE, na mag-inspect, tingnan yung supply, bantayan yung presyo. Senator Lauren Legarda criticized some DOE employees once a week lang po on-site. Paano po kaya nagagawa ng DOE yung kanilang mandi kung once a week lang on-site, at ano po yung directive ng Malacanang sa kanila? Salamat. Marami po sa atin dito malamang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE. Yan, hindi. Halos malamang kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa Baka pagtatrabaho. nakikipag-jamming. Sabay na. Baka nakikipag-jamming siya kay Marcos Jr. Baka dyan na siya natutulog. Dyan na sila, bumabanat. Nakikipag-jamming kantahan. Nagbibidyoke. Di ba? Diyan sila nagbabakbakan, di ba? Sabi mo, hinay-hinay sa pag-jamming. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po
ang pagtatrabaho, kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE. Next question po, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, following the rollout of fuel subsidies for the transport sector, particularly po for the jeepney drivers, may mga napaulat po na in some areas, may mga hindi na isama sa master list of beneficiaries. How will this be remedied given the promise of the President that no one will be left behind? Yes, opo. Nakausap ko ngayon lang po. Kanina lamang po, nakausap ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, pati po si Secretary Giovanni Lopez. At inalam po natin kung ano ang naging sitwasyon dito. Ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian sa atin, ang lahat po na nakalista ay talaga mabibigyan po agad ng ayuda. Malamang po ang ibang nakalista ay meron po kasi daw nakakapagdoble. Let's say nasa tricycle and then nasa motor taxi pa rin. Yung iba po So, ang kailangan lang po natin talaga ay makita po lahat ang listahan ng mga valid na mga beneficiaries. Pero ang sabi naman po ni Secretary Giovanni Lopez, akin pong babanggitin. Ito po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi nalista at nabigyan na jeepney driver chuper, napagkasunduan na namin ni Sec Rex Gatchalian na maglalaan kami ng araw for special payout para makatanggap din ang mga nasabing chuper at driver ng 5,000 mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng AIX ng DSWD. Maaari pong nagkaroon ng double entry o kulang ng detalye ang kanilang mga pangalan o kaya ay hindi naman narehistro sa LTFRB. Pero gisingin mo lang ako pagkatapos ka na, ha? Okay, bilisan mo dyan. Anak ng toko, ha? Busy na ako mamaya. Okay, bilisan mo na. Sa utos ng Pangulo, walang maiiwan. Anong walang maiiwan? Ayaw ko na sumegway, eh. Ayaw na natin segwayin yun, eh. Anak ng toko, walang maiiwan. Pulbo sa pagsinghot niya. O baka yun, totoo. Pero mga Pilipino, anak ng toko, ay iba naglalakad na. Naiwan na, eh. Sito talaga. Wala daw maiiwan, pero ang dami nang naglalakad. O malamang po ay kailangan lamang po nilang ayusin kung ang ilang mga dokumento para po makita po na sila po talaga ay valid na beneficiary at hindi po sila pababayaan ng gobyerno. Salamat po. Last question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Ma'am, may mga clamors na nagpa-flood over social media na asking the government kung kailan naman ang ayuda sa minimum wage earners, middle class, other government employees na apektado rin ng krisis. And may nagsasuggest na pagganahin ng SSS and GSIS sa mga nabanggit na sektor. Ano po ang reaction ng palasyo? Una-una po, lahat po tayo, walang pinipili ang Pangulo. Nabibiyayaan na po. Kung kayo po ay sumasakay sa MRT, sa LRT, kayo po ay nabibiyayaan ng 50% discount. Anong bibiyayaan? Pakulo ko ka ba, ante? Hindi ganon. Gusto namin yung naka-envelope. At may mga libreng sakay po tayo na maaaring... basurahan yung sakyan. Konting naman, ante, anong libreng sakay, sinasakay nyo sa basurahan. ma-avail ng ating mga kababayan. Nauna lang po talagang bigyan ang nasa transport sector dahil sila po yung unang tinamaan. At kailangan nila ng ayuda, pero ang Pangulo, sinabi po natin, binabalanse lahat ang tulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po, hindi agad pinayagang magtaas ng pamasahe para po ang lahat dito ay makinabang din. Dahil nga nauna pong binigyan ng ayuda ang nasa transport sector. Ang kailangan lang po natin ngayon ay magkaroon ng pag-unawa, pag-intindi, at kumbaga lahat po tayo dito ay magtutulungan. Iwasan na po ng iba na manira, magbigay ng fake news
dahil hindi po to panahon talaga ng pamumulitika. Follow up lang, ma'am. Will there be a time na darating ang panahon na magkakaroon rin ng cash aid ang mga nabanggit na yung minimum wage earner, yung mga middle class? Pag-aaralan po yan. Pag-aaralan po yan. Depende din po yan sa magiging budget para dyan. Okay? Last question na po. Last Maraming question salamat. na yan sa wakas. Pangulong Ferdinand R. Marcos. Wala ako narinig kundi aral. Wala ka nang ka, sabi mo sa amo mo magparehab tapos mag-resign na tapos magparehab. Doon siya mag-aral. Jr. pinangunahan ng send-off ng 290 doctors. Walang kwenta. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa press con ni Auntie Claire. As always, maraming salamat to sa pagsuporta. Mag-ingat to kayo lahat. Malinat ng Pilipinas.